Magandang umaga guys. Pagpalang umaga para sa inyong lahat. Ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano yung mga alternatibong pagkain ng mga hayop natin. Guys, ngayon pala ako pala si Mr. Dicer. Kaway-kaway po sa mga dicer dyan. Buhay po kayo. At pagbutihan po natin yung trabaho natin para magtagal po tayo sa ating trabaho. For this video guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng alternatibong pagkain ng mga hayop para makatipid tayo sa pagkain at mabigyan natin sila ng iba pang sustansya na galing lang sa organic. Ngayon guys, meron akong kinuha na kung tawagin ay tawag ko dito ay Madre de Agua. Ang Madre de Agua ay maganda po sa mga hayop natin. Ihahalo po natin siya sa pagkain ng mga manok, pabo, o sa rabbit, pwede rin to. Basta siguraduhin lang po natin na wala siyang yung higad. Kasi yung higad maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng mga hayop natin. Rabbit, lalo ng rabbit, masilan po yung rabbit. Pag nakakain ng higad, posibleng yun po maging sanhi ng pagkamatay niya. Ngayon guys, gagayatin na natin to. Paalala lang po, huwag po itong gayahin ng mga bata kasi ang patalim na ito ay pwedeng maging sanhi ng pagkasugat ng kamay. Sana po ay mag-ingat kayo. Guys, ito palang Madre de Agua, pwede natin ipakain sa kambing, sa baka, sa cow, sa kahit anong hayop na kumakain ng green leaves. Basta po siguraduhin lang po natin talaga na wala siyang higad o yung pwedeng maging sanhi at kasakit ng ating mga hayop. Ito po ay malaking tulong para sa ating mga manok kasi malaki po ang nabibigay ng sustansya nito para sa mga alaga natin. Tsaka guys, hindi lang yun ang ipapakain natin. Meron din tayong feeds. Yung feeds natin na nilagyan ng tubig, yung binaban natin siya para lumaki. Kasi guys, hindi naman purgang mga organic. Dapat lagyan din natin ng feeds kasi yung feeds malaki talaga yung mas malaki yung naitutulong sa mga hayop natin. Yun nga lang, pag naglagay tayo ng Madre de Agua, mas makakatipid tayo. Guys, haluin natin
Gawin natin silang mabuti. Meron pala tong ano guys, halo na yung tira-tirang kanin. Ngayon guys, magpapakain na tayo. Tara. Tingnan nyo guys, malakas silang kumain. Malakas talaga silang kumain guys, kasi magutom na sila eh. Ay kung busog yan guys, hindi yan kakain. Kailangan siguraduhin natin magutom sila para sigurado kain talaga. Meron pa pala tayong isang alagang pabo na puti. Guys, ito pala yung puti kong pabo. Hiniwalay ko sila para sila yung mag-meet na dalawa, tsaka yung magiging anak nila ay maging puti rin, hindi sila mahaluan ng ibang kulay kasi marami na akong ibang kulay pero walang lumalabas na puti na kulay na puro puti. Kaya hiniwalay ko sila para pag nag-breed sila, sigurado ako yung anak niyan puti. Mahirap naman yan mag-anak ng itim kasi para silang puti, di ba? Na guys, labas na tayo. Sa kabila guys, meron tayong mga 2 months na mga sisiw na pabo. Meron ding isang nakahalo na isang manok. Manok to, dito siya pabo. Nahalo lang to dito. Kasi mag-isa lang siyang pinanganak, napisa. Isa lang siyang napisa. So yun po mga master, yung gusto pong magbigay ng comment, mag-comment lang po kayo. Sa gusto naman pong magbigay ng advice, mag-advise po kayo. Ay sana po ang video na to ay malaking maitulong sa mga breeder o nagsisimula pa lang mag-breed o nagbabalak pa lang magsimula, na meron po tayong mga alternatibo na pwedeng ipakain sa mga hayop natin na para makatipid po tayo sa feeds natin. Kaya alam po natin na yung feeds ay pamahal ng pamahal, kaya dapat meron tayong kunting kaalaman para makatipid po tayo. So yun guys, yung gustong mag-subscribe, salamat po. Yung mga nag-like, nag-share, salamat, maraming salamat po sa inyo guys. Abagan nyo po ako sa susunod na video. Tuturuan ko po kayo kung paano po mababawasan yung mortality ng mga pabo nyo. Meron pa akong isang kunting kalaman tungkol sa kunting kalaman sa pagkamatay ng mga sisiw at mga pabo para maiwasan po natin. Tuturo ko po sa inyo sa susunod na video ko. Salamat guys at magandang umaga sa inyo. Thank you.